DPWH's Hap Isabela. Mula sa City Information Office, ako si Christine Lim ang maghahatid sa inyo ng Hap Isabelang balita para sa araw na ito. Malamol na public market sa lungsod ng Isabela, nagbukas na. Pagbubukas ng bagong pasyalang pampamilya sa Isabela City, dinagsa ng daan-daang Isabelenyo. Kauna-unahang Search for Huwarang Pamilya Awards idinaos sa lungsod ng Isabela. Iba't ibang aktibidad sa pagdiriwang ng buwan ng mga bata sa lungsod ng Isabela, alamin. Mga Isabelenyo, nakatanggap ng food packs at school bags mula sa Office of the Vice President. CIO Mendry Ann Lim, pinansagang Hall of Famer bilang Best Public Information Officer sa buong Region 9, iba pang parangal na natanggap ng Isabela City, abangan. Isang malamol na public market nga ang kakabukas lang sa lungsod ng Isabela. Yan ang Hap Isabelang balita ni Ana Sahibil. Kung dati ay madilim at masikip ang pampublikong pamilihan sa lungsod ng Isabela, ngayon tila isang mall na ang itsura nito. Maaliwalas at malaki ang espasyo na kinatutuwa ng mga Isabelenyo. Dahil bago ang muka, bago rin ang pangalan. Mula sa Isabela City Public Market, ngayon ay Pasangan Commercial Complex o PCC na at opisyal na ngang tinurnover ni na Deputy Minority Floor Leader at Basilan Lone District Representative Mujib Hataman at DPWH Isabela City District Engineer Salam Alimin. Sa pamahalaang lungsod ng Isabela sa pangunguna ni Mayor City Jalet Robin Hataman noong ika-23 ng Nobyembre. Ito hong Pasangan Commercial Complex or Center, no? Parang sa mga lumaki dito sa Isabela City, isa lang siyang pangarap dati or imposibleng pangarap na never natin na-imagine na pwede palang maging totoo. Kaya nagpapasalamat po tayo sa lahat ng tumulong na pondohan ito sa pangunguna ho ni Congressman Mujib Hataman. At medyo matagal-tagal din ang naging construction at naiintindihan namin na matagal din medyo naghirap yung ating mga vendors. No? But inshallah, with the turnover of this PCC at andito na, pwede na nilang i-occupy, pwede na silang magsimulang magbenta. No? Hinihingi namin ang suporta ng mga taga-Basilan na pumunta ho kayo dito, no? Tulungan ho na, dito na ho kayo mamili ng mga basic na pangangailangan ninyo at tulungan ho natin ang ating mga kababayan. Sa araw na ito ay nagsimula na ngang lumipat ang ilan sa mga stall owners na sabik ng maninda sa kani-kanilang mga bagong pwesto. Masaya siyempre ma'am, masaya. Bakit? Siyempre, malingkat na yung pagdagangan na mo. Oo, kung na kami manukuhan, okay na. Okay to ma'am. Unang-una, magpasalamat kami sa buong may kapal at kay Mujib Hataman, pati kay Mayor Dada Hataman. Yung lungsod ng Isabela ngayon, hindi na tulad ng dati, maraming dumi ngayon, malinis na. At yung tindahan namin dati sa gilid-gilid ngayon, nasa malaking pwesto na. Ang PCC ay binubuo ng 2 palapag at nasa 364 ang kabuuang bilang ng mga stalls kung saan binubuo ng iba't ibang section tulad ng grocery, barter trade section, cosmetics and jewelry area, food court at electronic gadget displays. Maganda po siya kasi hindi na po masikip, tapos maluwag po. Tapos maganda din kasi ano talaga, simple lang. Tapos parang pag-shopping lang kasi parang ano na siya, maganda na tingnan, malinis na po. Bukod pa rito, meron ding mga prayer rooms para sa mga Muslim, launching areas at public toilets. Ang bago at solar-powered na gusaling ito ay may kabuuang halaga na 210 milyong piso na naging posible dahil sa inisyatiba at pagsisikap ni Deputy Minority Floor Leader at Basilan Lone District Representative Mujib Hataman na sinuportahan din umano ng tanggapan ni Senador Joel Villanueva at Amin Party List. Well, una ako, personally, masaya ako at last na turnover na ito. At pangalawa, hindi na magpo-cause ng traffic sa gilid. Pati yung mga madudumi na tingnan dati, ngayon na malinis na. Tapos very comfortable yung market dito sa Isabela City. Yung mga tindahan ng RTW is organized na. So on behalf ng office ko, masaya kami
at na-turn over na, at nagpapasalamat din ako sa cooperation ng city government. Of course, dapat lang mag-cooperate sila kasi para sa city government talaga to at constituency nila. And at the same time, nagpapasalamat din ako doon sa mga tumulong. Una, yung Anak Mindanao Party List. Pangalawa, si Senator Joel Villanueva na tumulong talaga dito sa paghahanap ng pondo para mabuo itong PCC or Pasangan Commercial Center. Kasama sa isinagawang ceremonial turnover sina Basilan District 1 Board Member Amin Hataman, Basilan Supreme Ulama Council Chairman Abulcair Tarason, Isabela City Administrator Peter Isma, mga punong barangays, opisyal at tauhan ng pamahalang lungsod, mga kawani mula sa DPWH-ICDEO, mga stall owners at iba pang naging katuwang sa nasabing proyekto. Sa lungsod ng Isabela, talagang damang-dama ang mga programa at serbisyong pang-ekonomiya tulad na lamang ng gusaling ito. Ana sa Hibil, Balitang Happy Isabela. Dinagsa ng daan-daang Isabelenyo ang pagbubukas ng bagong pasyalang pampamilya sa Isabela City. Saan kaya ito? Yan ang tinutukan ni Shane Swaling. Isa na namang bagong pasyalang pampamilya ang nagbukas sa lungsod ng Isabela. Yan ang Isabela City Park na matatagpuan sa Fuego Fuego Beachfront, Barangay Tabyawan, kung saan daan-daang mga Isabelenyo ang dumalo sa ginanap na ceremonial opening noong ika-26 ng Nobyembre na pinangunahan ni na Mayor City Jalia Turabin Hataman at Deputy Minority Floor Leader at Basilan Lone District Representative Mujib Hataman. Bahagi ng seremonyang ito ang pag-unveil ng isang marker na nagpapahayag ng opisyal na pag-turnover ng Isabela City Park sa pangangalaga ng pamahalaang lungsod ng Isabela. Makikita sa park na ito ang mga pasilidad tulad ng children's playground, amphitheater, concrete pathways, benches at solar lamps na idinisenyo ni City Architect Crystalline Valerie Lustria. So we designed this open space para sa lahat. This is very inclusive kasi everyone can go here, everyone can enjoy the view, especially nasa tabing dagat tayo. Yun. Nasa 4,000 metro kwadrado ang kabuang sukat ng park na ito na nagkakahalaga ng 20 million pesos na pinansyahan umano ng Department of Budget and Management sa inisyatiba at pagsusumikap ni Representative Mujib Hataman. Maraming nagtanong sa akin bakit Isabela City ang focus ko. Hindi ho dahil doon Mayor si Dada. Dahil Isabela City ang mukha ng Basilan. Kung maganda yung Isabela, maganda ang Basilan. Ang park na ito ay patunay ng kanyang pangako na mapabuti ang kagalingan ng komunidad sa pamamagitan ng pagtataguyod ng recreational green spaces. Iba-iba ang mga naging kaganapan sa loob ng park. Ang mga bata ay masigla at tuwang-tuwa sa paglalaro, habang ang kanilang mga magulang ay nagre-relax sa mga benches. Ang iba ay mas piniling manood ng movie, habang ang iba naman ay pumipila sa libreng pa-ice cream ni Mayora. At syempre, hindi mawawala ang kinahihiligan ng lahat, ang pagsa-selfie. First and foremost, we are very grateful because we are from the community. We live in Tabyawan and we are very grateful kasi we don't need to bring na sa ibang lugar yung mga kids namin kasi nandito lang sa area namin. And I think this would be a very great opportunity for the people around our community to have a little bit of business for them to have for their daily expenses. So yun talaga yung impact niya for us. Nag-perform din ang mga mag-aaral mula sa Begang National High School sa maiksing programa na inorganisa ng City Tourism Office na pinamumunuan ni City Tourism Officer Claudio Ramos II bilang bahagi ng seremonya. Happy Isabela! Finally, our Isabela City Park is open to the public. This is part of the Fuego Fuego Beachfront here in Tabyawan, Barangay Isabela de Basilan. So we're very happy that finally it's open to the public. So aside from the city park, we have our Tagima circumnavigation marker, and also soon to have our museum, our first ever museum. So we invite everyone, mga Isabeleños, Benea, andaki na Isabela City Park, and make sure that you'll get to enjoy the very beautiful sunset, the majestic picturesque view
of the Malamawi Island, and of course, the beautiful environment that we have only here in Isabela de Basilan. And please help us maintain the park by ensuring na hindi kita tabuta mga basura, hindi tayo nagtatapon ng mga basura kung saan-saan. Pangalagaan natin ng mabuti ang ating mahal na Isabela. So once again, we invite everyone to please come here sa Isabela City Park. See you here! Sa labas ng park ay makikita naman ang mga bagong negosyo carts na handog mula sa sama-samang proyekto ng pamahalaang lungsod, Dole Isabela City, Nagdilaab Foundation Incorporated at the Asia Foundation's Accelerate PH program para sa 11 mga kababaihang micro-entrepreneurs. At bukod sa mga carts na ito, sila ay tatanggap din ng Startup Capital Cash Grants. Dumalo rin sa nasabing seremonya ang mga kilalang individual tulad ni General Alvin Luzon, Tabyawan Punong Barangay Oscar Bernardo, Councilor Yusuf Abubakar, Councilor Khalid Sher Asarul, Councilor Jeremy Casas, Councilor Karel Anjaisa Sakalahul, City IPMR Mary May Julhari, ABC President Tami Ismael at iba pang mga punong barangay. Naroon din ang mga department heads ng pamahalaang lungsod na pinangunahan ni City Administrator Peter Isma. Ang pagtatayo ng Isabela City Park ay naaayon sa 9-point priority agenda ng Administrasyong Turabin Hataman na nakatuon sa pag-usbong ng ekonomiya at pagsulong ng turismo para sa ikabubuti ng kalidad ng buhay ng bawat Isabelenyo. Talaga kung mapapansin po ninyo, priority natin ang mga infrastructures dahil unang-una, hindi lamang po ito nagbibigay ng contribution sa ating ekonomiya, nagbibigay po ito ng livelihood sa ating mga MSMEs. Ang public spaces po kasi ay espasyo kung saan nagkakasama-sama tayo. Isang espasyo kung saan nabubuo natin yung ating pagkakaisa bilang mga taga-Isabela. And dito sa pagbuo ng pagkakaisa na ito, mas lumalalim yung ating pagmamahal sa Isabela City. Shane Suwaling, Balitang Happy Isabela. Kauna-unahang Search for Warang Pamilya Awards idinaos sa lungsod ng Isabela. Narito ang detalye ni Kit Galos. Ang pamahalaang lungsod ng Isabela sa pangunguna ni Mayor City Jalia Turabin-Hataman ay nag-organisa ng unang Warang Pamilya 2023 sa pamamagitan ng City Population Management and Development Office na pinamumunuan ni CNAO CPDMO Jocelyn Puno. Ang kaganapan na may temang Strengthening Bonds, Nurturing Values, Unveiling Exemplary Families in 2023 ay idinaos noong ika-22 ng Nobyembre sa City Infirmary Multipurpose Hall. Binigyang diin ni CNAO CPDMO Puno na ang parangal na Warang Pamilya ay hindi lamang isang pagtahak kundi isang pagdiriwang na mahalaga, kasipagan at pagmamahal na nagbubuklod sa komunidad. Layunin ng paghanap para sa warang pamilya na kilalanin at parangalan ang mga pamilyang nagtataglay ng mga makabagong ugali na nagsisilbing mga ilaw ng inspirasyon para sa iba. Ipinahayag naman ni Mayor Turabin-Hataman ang pasasalamat at binigyang diin na sa kabila ng iba't ibang istruktura ng pamilya ngayon, ang mahalagang mensahe ay nasa paraan kung paano hinarap ng bawat isa ang kanilang sitwasyon at mga hamon. Bilang tagapangulo ng seremonya ng pagbibigay ng parangal, inabot niya ang isang plaque of recognition at 10,000 piso sa nanalong pamilya. Ang pamilya kabakit. Bukod dito, iginawad din ang sertipiko ng pagkilala, cash, 5 kilong bigas at mga grocery items bilang papremyo sa mga pamilyang Indanan, Uyaw, Mustafa, De Los Santos, Aldam at Graciadas. Iginawad naman sa Jollibee, PhilHealth Basilan, NFA Basulta Branch, SSS Basilan Branch, Baselco, GSIS Basilan Branch at Mensi Bus Terminal at Isabela City Hall ang Breastfeeding Friendly Workplace Award para sa kanilang dedikasyon sa paglikha ng lactation-supported environment. Naroon din sa kaganapan sina CPD9 Ayo Tangaon, Konsehal Alan Richie Luis Biel, CHRM Moros Luna at Acting CSWD Honor Aina Asmara at iba pang kawani ng pamahalang lungsod. Kit Galos, Balitang Happy Isabela. Isabela City, nagsagawa ng iba't ibang aktibidad bilang pagdiriwang ng buwan ng mga bata. Yan ang tinutukan ni Jay Segovia. Sa Isabela City, isa sa mga prioridad sa pamahalaan ni Punong Lungsod City Jalia Turabin-Hataman ay ang mga bagay na magpapabuti sa mga bata. Bilang bahagi ng pagdiriwang ng buwan ng mga bata sa lungsod ng Isabela na may temang kalusugan, kaisipan at kapakanan ng bawat bata ating tutukan, nagsagawa ang pamahalang lungsod sa pamamagitan ng City Social Welfare and Development Office nito ng pangalawang Children's Summit noong ika-23 ng Nobyembre na ginanap sa Isabela City Civic Center. Nasa 250 na mga bata mula sa 45 barangay ng Isabela
ang lumahok sa nasabing summit kung saan nagkaroon ng iba't ibang aktibidad tulad ng First Aid for Kids na ibinahagi ng CDRRMO, talakayang tumatalakay sa mga karapatan ng mga bata mula kay Pinay Kilos Executive Director Jasmine Teodoro at isang puppet show mula sa ventriloquist na si Joshua Kaingkoy at ang kanyang puppet na si Samson na nagdulot ng saya sa mga kabataan sa pamamagitan ng iba't ibang boses at animatronics. Nagbahagi naman ng State of the Children's Address si Mayor Tura Binataman kung saan nagbigay diin sa kahalagahan ng progresong naabot ng Isabela City kabilang ang mga proaktibong programa sa nutrisyon na nagpababa sa mga rate ng stunting at wasting sa mga bata. Let us remember that the investment we make in our children today will yield dividends of a prosperous and harmonious future. May this Children's Month inspire us to work tirelessly, hand in hand, for the well-being and happiness of every child, ensuring a legacy of hope, compassion, and equality for generations to come. Sa kabuuan, ang Administrasyong Tura Binataman ay nakatutok upang ang bawat bata sa lungsod ng Isabela ay malusog, malinis at makamtan ang mga pangarap sa buhay. Bukod dito, nabigyan ng incentives ang mga barangay na nagpakita ng pinakamataas na antas ng kakayahan na naaayon sa mga kriteriya para sa BCPC at BAUCDS Functionality Assessment para sa taong 2022, kung saan 28 na barangay ang nag-qualify para sa BCPC at 32 na barangay naman para sa BAUCDS. Nagkaroon din ng mga tradisyonal na laro ng Pilipino tulad ng patintero, Chinese garter, tumbalata at payak-paya sa kategoryang larong lahi, kabataang larong Pinoy. I'm so thankful na naging participant ako, naging part ako ng event na ito. Isa ako sa mga nabigyan ng opportunity na pumunta dito at matuto ng sobrang-sobra kasi marami rin ako natutunan dito. I mean, hindi siya yung parang isang lesson lang. It is a lesson na magagamit natin siya and hindi siya parang magagamit natin siya sa araw-araw. And then yung mga activities nila dito, it's so fun, masaya, tapos enjoying, I made new friends, ganon. Tapos, syempre, pag may friend ka, masaya ka and marami rin kami mga experience na na-share sa isa't isa. Yung pag-organize nito, mga organizer, thank you po talaga. At sa City Mayor natin, si City Jalia A. Tura Binataman, thank you po sa pag-invite sa akin at bigyan ako ng opportunity na maging part nito. I'm so thankful po talaga. Thank you po. Samantala, katuwang ang City Information Office, naghandog din ng pamahalaang lungsod ng mobile library services sa mga bata noong ika-21 ng Nobyembre sa James Walter Strong Boulevard. Bukod sa pagbabasa, labis na naaliw ang mga bata sa idinaos na puppet show. So ang activity na ito ay bahagi po ng ating selebrasyon ng National Children's Month para sa buwan ng Nobyembre. But aside from that, ipinagdiriwang din po natin ang ating Library Information Services Month and our Information Month in this month of November. Kaya po nandito ang City Information Office dahil nagdala kami ng mobile library dito sa Boulevard para sa ating mga bata na more than 100 kids po ang sumali dito. So kanina po, kung makita nyo, kami ay nag-puppet show. Tayo ay nagpa-reading session. Kasama din po natin ang ating Mayor City Jalia A. Tura Binataman. At ngayon po ang ating film showing at nag-enjoy po ng sobrang ating mga bata dito sa Boulevard. Dumalo sa nasabing kaganapan si Punong Lungsod Tura Binataman kung saan binigyang diin niya ang kahalaga ng buwan ng mga bata na nagpapakita na ang kagalingan ng mga bata ay dapat alalahanin hindi lamang sa buwan ng Nobyembre kundi sa buong taon. Tingin ko napakahalaga na at least merong isang buwan na inaalay natin para sa kabataan kasi minsan sa dami ng mga iniisip at sinusubukan nating ayusin na problema ng ating komunidad, naisasantabi natin yung kanilang pangangailangan. And considering na pinakauna, napaka-vulnerable nila. Pangalawa, wala pa silang masyadong kakayahan para iparating sa atin kung ano yung sitwasyon at mga pangangailangan nila. So at least with November being the Children's Month, mas nagiging conscious tayo at mas nag-e-effort tayo na mag-isip at gumawa ng mga programa sa kanila with of course the hope na throughout the year patuloy pa rin tayong gumagawa ng mga activities for their interest and welfare. Nagsilbi namang guest reader ang napaka-aktibong konsehal sa lungsod na si Councilor Karel Anjaysa sa Kalahul. Nagpatuloy ang kaganapan sa isang palaro mula sa mascot na si Isa and Bella na sinundan ng panonood ng pelikulang Moana na talaga namang paboritong-paborito ng mga bata.
we are so blessed to have this kind of program or activity wherein nakakatulong sa mga bata to improve their knowledge and skills in regards to learning like alphabet or anything na nakakatulong to enhance their capability and nakakatulong para sa lahat, not just parents like me but to all the parents out there kung nasan man sila, kahit nasa iba't ibang barangay man sila. So it is very grateful and then thankful to Mayor Dada for having this kind of activity and then hoping that it would last not just for today but sa mga susunod na mga years, and it will continue, and then blessed po sa lahat ng mga parents like me. Jay Segovia, Balitang Happy Isabela. Mga Isabelenyo, nakatanggap ng food packs at school bags mula sa Office of the Vice President. Yan ang detalye ni Mish Pio. Sa koordinasyon ni Senior Accounting Officer Robert Arsena na kumakatawan kay punong lungsod si Tijalia Turabin Hataman, nabigyan ng mga food packs at school bags ang mga napiling benepisyaryo sa lungsod ng Isabela. Handog mula sa opisina ni Vice Presidente Sara Duterte noong ika-24 ng Nobyembre. Nasa 700 ang kabuuang bilang ng mga school bags na ipinamahagi sa mga mag-aaral ng Badjao Floating Integrated School at Kumpurna Elementary School. 1,000 food packs naman ang ipinamahagi sa mga piling benepisyaryo mula sa iba't ibang sektor, tulad na lamang ng mga pamilya na madalas ay nasa kalye, mga nagtitinda sa kalye, magsasaka at mangingisda. Nangunguna sa pamamahagi sina OVP Director for Administrative and Financial Services, Attorney Rosalyn Sanchez, OVP Western Mindanao Satellite Office Lead Michael Angelo Saavedra, iba pang kawani ng OVP Western Mindanao Satellite Office at mga kawani ng pamalaang lungsod. Laking pasasalamat po sa natanggap namin na binibigay ni Vice sa amin dito na kailanman na hindi namin i-expect na meron palang ganito. Mish Pio, Balitang Happy Isabela. At para sa Good News Happy Isabela, CIO Mendy Anlim, binansagang Hall of Famer bilang Best Public Information Officer sa buong Region 9. Ilinaos ng Mindanao Communicators Network 9, katuwang ang Philippine Information Agency 9 ang taunang Regional Outstanding Communicators Award o ROCA noong ika-23 ng Nobyembre sa Zamboanga City, kung saan hakot awards na naman ang Isabela City. Dito hinirang muli bilang Public Information Officer of the Year sa 3 magkasunod na taon si City Information Officer Mendy Anlim, kaya't siya ngayon ang binansagang Hall of Famer ng masabing award kung saan hindi na siya maaaring sumali pa sa susunod na mga taon. Bukod dito, hinirang din ang Isabela City LGU sa pangunguna ni Mayor City Tijalia Turabin Hataman bilang Best City Government Implementer of Bayan Awards sa buong Region 9. Samantala, kinilala rin bilang Best Barangay Information Officer sa lungsod ng Isabela si Barangay Information Officer ng Barangay Tabuk na si Junaira Udjaman at mga nominees naman na sina Bayo Janice de los Santos ng Barangay Small Kapatagan, Bayo Gemma Bacalso ng Barangay Seaside, Bayo Creme Grace Boga ng Barangay Sunrise at Bayo Rasil Siraji ng Barangay Timpul. Ang seremonya ng pagbibigay parangal ay paraan ng MCN at Philippine Information Agency upang hikayatin ang mas marami pang mga information officer at communicator na bigyang halaga ang paghahatid ng makatotohanang impormasyon. At yan ang nakalap na Happy Isabelang balita hatid sa inyo ng City Government of Isabela. Antabayanan ang iba pang Happy Isabelang balita sa susunod na linggo. Muli, ako si Christine Lim at ito ang Balitang Kahanga-hanga, Balitang Tatak Happy Isabela, Balitang Happy Isabela.